Dominant Protector. Credit to the author. 2,741-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Araw-araw na umiinom ng gamot si Melissa, ngunit tila hindi ito gumagaling. Lumapit si Terence at hinawakan ang pulso ni Melissa, tinitingnan ang kanyang kondisyon. Gayunpaman, pagkatapos suriin, si Terence ay naglabas ng isang nagulat na, "Ha?" Mukhang nasa mabuting kalagayan si Melissa ngayon, mas mahina pa rin siya kaysa sa isang normal na tao, ngunit mas mabuti pa siya kaysa kahapon. Kung magpapatuloy ito ay isang magandang bagay. Anong meron? Terence. Sigaw ni Terence na ikinagulat ni Melissa. May problema ba? Wala lang. Mas maganda ng kaunti kaysa kahapon, mag-almusal na tayo, sabi ni Terence. Okay. Natuwa si Melissa nang marinig na bumubuti na ang kanyang problema, at umupo siya sa hapag. Tama, anong nangyari sa pagitan niyo ni Polong kahapon? Hindi tinanong ni Terence si Melissa tungkol sa nangyari kahapon. Kahapon. Napahiya si Melissa, hindi alam kung paano magsisimula. Yasi, mauna ka na. Masasabi ni Cheryl na medyo nahihiya si Melissa, kaya sinabi niya kay Yasi. Sinabi na niya sa kanya ang tungkol kay Melissa kaninang umaga, kaya ang kailangan lang niya ay sabihin sa kanya ni Yasi ang nangyari. Oh, actually, nakita ng idiot na si Polong na pumasok si Melissa sa villa at naghinala na hindi siya virgin. Pinuntahan niya si Turner at gumawa ng eksena, gusto siyang dalhin sa ospital para magpa-check up. Si Melissa ay nahimete dahil sa galit at kahihiyan. Sagot ni Yasi. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, si Melissa ang kanyang jowa. It was understandable for Polong to make such a request. Na-knockout ko rin siya, kaya nabubunot. Nagulat si Melissa. Hindi niya alam na si Polong ay na-knockout ni Terence. Paano nag-away sina Terence at Polong? Akala niya ay pinauwi na siya ng kanyang ina pagkatapos niyang mawala ng malay, ngunit natamba ni Terence si Polong. Siya ba ang nangagaw sa kanya? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Kahit na ang Sky Elixir sect ay isang sinaunang sekta, hindi nila tatanggihan si Harry sa ganoong maliit na bagay. Masasabi ni Terence na nag-aalala si Melissa, kaya't pinangiti niya ito. Oh! Tumanggo si Melissa at nagsimulang kumain ng almusal. Nag-aalala pa rin siya na sinusubukan lang siyang aliwin ni Terence. Sa katunayan, hindi nag-alala si Terence. Sa ganang kanya, si Polong ay hindi kasing lakas ni Leandro. Hanggat hindi siya mamamatay, hindi ganoon kadaling tatayo ang Sky Elixir sect para sa kanya. Sa karamihan, dadalhin ni Harry ang isang Sky Class Master, at makakahanap si Terence ng pagkakataon para patayin siya. Kung hindi yun gumana, mayroon pa ring hindi matatakasan na lambat. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating din si Jenny Han, at ang lahat ay tumigil sa pag-uusap tungkol sa paksang ito. Pagkatapos kumain, umalis na ang grupo sa villa papuntang school. Nagulat si Terence, wala si Polong sa paaralan ngayon. Ang dalawang sampal ni Terence kahapon ay hindi ganoon kabigat, at hindi ito makakagawa ng malaking pinsala kay Polong. Hindi siya pumasok sa school dahil sa pambubugbog. Sa katunayan, hindi dumating si Polong ngayon dahil nakaramdam siya ng hiya. Pagkatapos niyang magising, hindi man lang niya binati si Jimmy, Benny, o Celine. Lumabas na lang siya ng kwarto at bumalik sa bahay kang. Kailangan niyang tawagan si Harry at hingin ang kanyang tulong. Naramdaman ni Polong na masyado na siyang nawala ng mukha sa pagkakataong ito, at kailangan niyang humanap ng paraan para makabawi sa kanila. Kuya, bakit mo ako tinawagan maghapon? Wala ka bang pasok? Medyo nagulat si Harry nang makatanggap ng tawag mula kay Polong, ngunit hindi na siya naging maingat gaya ng dati. Nag-aaway silang dalawa noon para sa posisyon ng Young Master, ngunit ngayon, wala nang pakialam si Harry sa posisyon na iyon. Bumalik na sa normal ang kanilang relasyon. Harry, nahihiya ang kapatid mo sa pagkakataong ito, kailangan mo akong tulungan. Ipinaliwanag ni Polong ang lahat ng nangyari kahapon ng detalyado. Natahimik si Harry matapos marinig ang mga salita ni Polong.
Naiinis siya, ngunit alam niyang hindi makatotohanan para sa kanya na umalis sa Sky Elixir Sect para manggulo kay Terrence. Maaaring isa siyang Sky Class Master, ngunit isa lang siyang refiner, wala siyang gaanong offensive power, at hindi niya akalain na magagawa niya ang anumang bagay kay Terrence. Tungkol sa pagpapalabas ng isang master, alam niyang hindi pa siya sapat na malakas sa Sky Elixir Sect para makuha ang paggamot na iyon. Kahit na siya ay napakalakas at makapangyarihan sa labas ng mundo, iyon ay sa labas lamang ng mundo. Sa loob ng Sky Elixir Sect, bagamat siya ay naging ikawalong elder, wala siyang sariling direktang linya ng mga tao. Isa lang siyang matanda na walang katayuan. Iginagalang siya, ngunit hindi niya kayang utusan ang mga tao na gumawa ng mga bagay. Kuya, anong gusto mong gawin ko dito? Napakalayo ko sa iyo, kaya hindi kita matutulungan. Nag-alinlangan si Harry. Bagong miyembro ako ng Sky Elixir Sect. Kahit na elder ako, hindi ako basta-basta makakaalis. Kahit umalis ako, pwede ba kitang tulungang turuan ng leksyon si Terrence? Ito. Huminahon si Polong matapos marinig ang mga salita ni Harry, ngunit ayaw pa rin niyang sumuko. Kung gayon, bakit hindi ka magdala ng isang Sky Class Master dito upang takutin ng kaunti si Terrence? Hindi ko kailangan ng Sky Class Late Phase Pick, kahit na ang Sky Class Mid Phase ay gagawin. Kuya, sa tingin mo ganoon kadaling ilipat ang Sky Class Masters? Ako ay isang elder, ngunit wala akong sariling mga tao sa ilalim ko. At saka, ang Sky Class Masters ay nakikinig lamang sa Elder, sa Sect Master, sa Young Master, at sa Grand Elder. Ang ibang mga Elder ay maaari lamang mag-order ng Earth Class Disciples sa paligid, wala silang kapangyarihan upang utusan ang Sky Class Masters sa paligid. Hindi mo pa rin ba naiintindihan ang mapait na paliwanag ni Harry? Gamitin mo ang pangalan ng Sky Elixir Sect sa iyong kalamangan, ngunit masyado pang maaga para asahan na bibigyan kita ng anumang malaking suporta. Wala akong kakayahang gawin iyon. Naiintindihan ko. Medyo nanlumo si Polong. Hindi nakapagtataka na hindi natatakot si Terrence sa kanya. Marahil ay inaasahan na ito ni Terrence. Ngunit hindi nakakagulat ang maliit na asawa ni Terrence ay ang Vice Sect Master ng Ice Palace, at ang mga patakaran ay malamang na magkatulad sa mga sinaunang sekta. Hindi nakakagulat na alam ni Terrence ang tungkol dito. Teka lang, naitatag ko na ang posisyon ko sa Sky Elixir Sect, at haharapin ko si Terrence. I'll try my best to get on good terms with the young master of the Sky Elixir Sect. May plano na si Harry sa kanyang puso. Siya ay handa na dilaan ang mga sapatos ng makalangit na Silkworm Transformation na naging kanilang laki kapalit ng kanilang suporta. 2,742. Ang mga elder ng Sky Elixir Sect ay kadalasang mapagmataas, at kahit na iginagalang nila ang makalangit na sekta ng uod, hindi sila tatakbo na parang katulong. Kaya't nagpa siya si Harry na gamitin ang kanyang katayuan bilang isang elder para maging laki ng sekta kapalit ng kanilang suporta. Pagkatapos, maaari niyang kunin ang kanyang mga tauhan at alagaan si Terrence. Iyon ang kanyang pinakalayunin. Ito ang tanging paraan para makaakyat siya sa tuktok. Kung hindi, kailangan niyang manatili sa Sky Elixir Sect sa loob ng ilang dekada bago niya linangin ang sarili niyang direktang linya. Sige. Napabuntong hininga si Polong. Kuya, hindi mo na kailangang mag-alala masyado. Kahit hindi ako makapunta, magaling akong sumando ng mga babae. Pakiramdam ko, hindi na kailangan ng conflict between you and Terrence. As long as you don't go against him, hindi ka niya papatulan ng walang dahilan, di ba? Sabi ni Harry. Tapos kahapon. Sabi ni Polong. Lumabas ka sa paaralan kahapon, at ikaw ang nagpahimatay kay Melissa, kaya normal lang na tamaan ka ni Terrence. Ngunit kung ikaw ay nasa paaralan, si Terrence ay hindi lalayo. Kailangan mo lamang ituloy si Melissa. Kung siya ang nagdulot ng problema sa iyo, maaari kang pumunta sa guro at kay Boss Bale. Magreklamo. Medyo napahiya si Harry. Hindi na siya elementarya, bakit siya nagsumbong sa guro pagkatapos niyang bugbugin? Pero hindi gusto ni Boss Bale ang conflict sa pagitan ng mga estudyante, at ito ang pinakamagandang gawin niya. Tumango si Polong. Oh. Totoo yan. Para dito, kailangan mong magsimula kay Melissa. Lagi kang lumalaban kay Terrence, at pinapahirapan ako nito. Walang magawang sabi ni Harry.
Matapos ang pananabik na maging ikawalong elder, napagtanto niya na ang titulo ay isang titulo lamang maaari itong manakot ng mga tao, ngunit malayo pa rin ito sa pagtulong kay Polong na turuan si Terence ng leksyon. Kaya, maaari mo munang gamitin ang pangalan ko. Kailangan mong gamitin ang iyong kapangyarihan para takutin ang mga tao. Ngunit, ginamit ko ang iyong pangalan para takutin siya kahapon, ngunit hindi man lang siya natakot. Sinabi pa niya na ang kanyang maliit na asawa ay ang magiging sect master ng Ice Palace na walang sinaunang background. Walang magawang sabi ni Polong. Hindi naman sa ayaw niyang gamitin ang iyong pangalan bilang dahilan, ngunit alam din ni Terence kung paano ito gagawin. Sa katunayan, ang hindi alam ni Polong ay hindi karaniwang binabanggit ni Terence si Trixie sa iba. Hindi ito ang kanyang pagmamataas, ngunit isang sakit sa kanyang puso, at isang layunin na maaari niyang pagsikapan. Dinala niya ito sa harap ni Polong dahil ayaw pa niyang magsimula ng conflict sa Heavenly Elixir Sect, kaya nilimitahan niya lang ito sa bahay ni Kang. Sa paligid ni Trixie, naniniwala siyang hindi maglalakas loob si Harry na kumilos ng padalos-dalos. Gaya ng inaasahan, tumahimik si Harry matapos marinig ang balita. Nakalimutan ko sana ang tungkol dito kung hindi mo ito binanggit kung ang Ice Palace ay makikialam, hindi man lang ako magdadala ng mga tao para turuan si Terence ng leksyon. Hindi ako sigurado kung ano ang relasyon sa pagitan ng Heavenly Elixir Sect at ng Ice Palace, hindi pa sila naging close, pero kamakailan lang ay hindi sila naging close. Anong ibig mong sabihin? Hindi alam ni Polong kung ano ang nangyayari, ngunit wala siyang pakialam sa sinaunang mundo, kaya sinabi niya, ayos lang, hindi ka makakapunta at turuan ng leksyon si Terence ngayon. Mag-iisip pa ako ng iba. Huwag kang masyadong ma-depress, tinutulungan ko si Kang na maghanap ng makakapag-backup sa atin. Once I have the Heavenly Silkworm transformation, will be awesome. Ewan ko lang kung bakla siya o hindi. Nag-iisip ng masama si Harry. Harry, umaasa kami sa iyo. Naalala ni Polong na si Harry ang nakipag-ugnayan sa hidden house mo. Napagtanto niya na ang kanyang kapatid ay hindi lubos na mangmang. At least mas magaling siya sa kanya pagdating sa masasamang bagay. Dahil sa kalagayan ni Melissa, medyo naghinala si Terence, siya ay humihikab sa lahat ng oras, ngunit hindi siya natutulog. Araw-araw din siyang umiinom ng gamot, bakit hindi pa siya tulog? Noong tanghali, nakatanggap si Melissa ng tawag mula sa kanyang ina, si Celine. Gusto ni Melissa na tawagan ang kanyang ina kaninang umaga para sabihin sa kanya na ligtas siya, ngunit ibinalik siya ni Terence sa harap ng kanyang ina kahapon, at hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Ngayong tumatawag ang kanyang ina, wala nang ibang pagpipilian si Melissa kundi ang kunin. Nanay. Maingat na sabi ni Melissa. Melissa, okay ka lang. Ang damdamin ni Celine ay komplikado at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. I'm fine, Mom. I'm sorry. Hindi alam ni Melissa kung bakit siya humihingi ng tawad, hindi niya rin alam kung ano ang hinihingi niya ng tawad. Melissa, huwag kang masyadong mag-alala tungkol dito. Sarili mong landas ito, kaya dapat ikaw mismo ang pumili nito. Napag-usapan namin ito ng tatay mo kagabi. Kung hindi ito gagana, isasara na lang natin ang kumpanya at hahanap na lang tayo ng matitirhan sa pag-iisa. Baka hindi tayo mahanap ng Heavenly Elixir Sect. Hindi ito naintindihan ni Celine ng malakas, ngunit hindi naintindihan ng kanyang ina ang sinabi ni Melissa. Agad na bumuhos ang luha ni Melissa, sakit sa puso, kawalan ng magawa, o saya. Naramdaman ni Melissa ang lahat ng uri ng emosyon, sa wakas ay naunawaan na siya ng kanyang ina, ngunit paano niya hahayaan silang mamuhay ng pagtatago sa isa't isa? Ang kumpanya ay dugo, pawis, at luha ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Paano niya ito na isasara ng ganoon lang? Ayaw ni Melissa na makompromiso ang kanyang mga magulang dahil sa kanya. Mom! It's okay. I'll talk to Polong and ask him to stop harass you guys. I'll marry him when I graduate too. Huminga ng malalim si Melissa, hindi nagbago ang isip. Pagkatapos ng graduation, si Terence ay maaaring maging mas malakas kaysa sa makalangit na Elixir Sect, o siya ay tahimik na aalis. O siya ay maninirahan sa pag-iisa kasama ang kanyang mga magulang.
Sa anumang kaso, hindi niya maaaring hayaan ang kanyang mga magulang na magtago dahil sa kanya hindi iyon isang bagay na gusto niyang makita. Sige, pag-isipan mo. Pagkatapos mong magdesisyon, tawagan mo ako. Susuportahan kita. Sabi ni Celine. Oo. Salamat, inay. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Melissa. Sa hapon, masasabi ni Terence na mas maganda ang mood ni Melissa, at sa gabi, pagkatapos bigyan siya ni Terence ng gamot, pumasok siya sa silid ni Terence, na gustong tulungan siya sa kanyang pagsasanay. Tahimik na natulog si Melissa ng gabing iyon, ngunit may kakaibang nangyari kinaumagahan. Nagsimulang maghinala si Terence. Hindi pa rin nagigising si Melissa kahit na nag-almusal na si Terence, nakatulog pa rin siya ng mahimbing, at labis na nabahala si Terence. 2,743. Sa hitsura nito, makumpirma ni Terence ang isang bagay, ang koma ni Melissa ay tila direktang nauugnay sa kanya. Si Melissa ay hindi nagkaroon ng ganitong problema noon, hindi noong high school, kahit noong siya ay nasa kolehiyo. Nagkaroon lang siya ng ganitong problema simula nang tumira siya sa mansyon. Gabi-gabi, karge-karge niya si Melissa habang nagsasanay, at nagsimula itong magkaroon ng mga problema sa pagtulog, at lalo itong nagiging seryoso. Nagpatuloy ang sitwasyong ito hanggang sa gabing pumunta siya sa libingan, nang hindi siya natulog kay Melissa. Kinabukasan, pumasok si Melissa sa paaralan gaya ng nakagawian, at ganoon din noong nakaraang araw hindi niya ito binuhat habang nagsasanay, at bumalik sa normal si Melissa. Matapos pagsamasamahin ang lahat ng magugulong kaisipang ito, napagpasyahan ni Terence na ang sakit ni Melissa ay sanhi ng kanyang sariling pagsasanay. Sa madaling salita, ang pabango ni Melissa ay isang pangangailangan para sa kanyang sariling kaligtasan, at ngayong nasipsip na niya ito, ang katawan ni Melissa ay mabilis na nanghina, at siya ay naging matamlay, kailangan niyang umasa sa sapilitang pagtulog upang mapunan ang kanyang lakas. Ang pagtulog ay isang mahalagang pisyolohikal na paggana ng pagprotekta sa sarili ng katawan, katlo ng buhay ng isang tao ang ginugol sa pagtulog, at kailangan ni Melissa ng tulog upang mapunan ang kanyang enerhiya kapag siya ay naubusan. Hindi pinag-ugnay ni Terence ang mga bagay na ito noong una, ngunit ngayon ay sigurado siya na ang mahusay na paraan ng pagsasanay na natuklasan niya ay nakapinsala kay Melissa. Ngunit ang pagsasanay ay hindi kasing halaga ng kalusugan ni Melissa, at mas gugustuhin niyang mag-level up ng mas mabagal kaysa hayaang may mangyari kay Melissa. Nagpasya siya na hindi na niya kakailanganin ang tulong ni Melissa para sa pagsasanay, muli ito ay isang mahirap na desisyon. Si Terence ang naghatid kay Melissa sa paaralan noong umagang iyon, at nabangga niya si Polong sa pintuan ng silid-aralan. Terence, anong ginagawa mo? Bakit nawala na naman ng malay si Melissa? Anong ginawa mo sa kanya? Gusto ni Polong na maging mahinahon, ngunit hawak ni Terence si Melissa sa kanyang mga braso. Siya ay hindi maaaring panatilihin ang isang mababang profile sa lahat, at isang apoy nagsimulang mag-alab sa kanyang puso. Hindi ba dahil nagalit ka sa akin? Sabi ni Terence na may malamig na tingin. Ano? Nabulunan si Polong. How is that possible? Stop lying to me. I've already asked around. Melissa was fine yesterday. She woke up and went to school. How could she be mad at me? Ito ay isang pagbabalik. Sabi ni Terence. Ikaw. Hindi alam ni Polong ang sasabihin. Hindi niya kayang makipagtalo kay Terence, kaya bumalik siya sa kanyang upuan at umupo. Pinaupo ni Terence si Melissa sa isang upuan at inilabas ang isang libro, ngunit wala siya sa mood na basahin ito, nakatuon ang kanyang isip sa problema ni Melissa. Ang katawan ni Melissa ay naglabas ng isang pabango na kapaki-pakinabang para sa pagsasanay, at kung siya ay sumisipsip ng labis nito, siya ay magiging mahina. Ngunit dito dumating ang problema, hindi ba't si Melissa ay nagbigay ng kanyang sariling pabango? Walang natalo. O kaya ay ang normal na pagkonsumo ay nasa loob ng isang katanggap-tanggap na saklaw, at ang kanyang paglilinang ay nagpabilis sa pagkonsumo ng halimuyak ni Melissa, na nagresulta sa ganitong sitwasyon. Si Terence ay hindi pa nakaranas ng ganitong sitwasyon, at nagpasya siyang tanungin si Boss Bale mamaya. Pagkatapos ng klase, hinanap ni Terence si Boss Bale. Terence, hinahanap mo ako dahil sa kondisyon ng katawan ni Melissa, tama ba? Nakita ni Boss Bale si Terence na nagmamadaling hinayla siya sa gilid at alam niyang pag-uusapan nila ang tungkol sa mga sikreto.
Huwag muna nating pag-usapan ang problemang pisikal sa ngayon. Mr. Bale, may mas importante pa akong dapat pag-usapan sa iyo. Maraming walang malay si Melissa kamakailan, kita mo. Tanong ni Terence. Nakita ko, anong meron? Tumingin si Boss Bale kay Terence ng kakaiba. Don't tell me hindi siya nakatulog dahil ikaw at siya. It was too late. F***sake. Namula si Terence matapos marinig ang sinabi ni Boss Bale. Mr. Bale, ano iniisip mo? Walang namamagitin sa amin ni Melissa. Sa tingin ko may isa pang dahilan kung bakit siya nakoma. Isa pang dahilan. Anong ibig sabihin nun? Sinasabi mo bang may mali sa katawan niya? Si Boss Bale ay isang taong nakakaintindi ng medisina, pagkatapos ng lahat, at agad niyang naisip ang pangunahing punto, kaya nagtanong siya. Maaari mong sabihin iyon. Mahabang kwento ito. Sinimulan ni Terence na sabihin kay Boss Bale ang tungkol sa pagsasanay, at kung paano niya nalaman na ang espesyal na pabango ni Melissa ay makakatulong sa paglilinang. Nakita na niya si Boss Bale bilang isa pa niyang amo, kaya wala siyang itinatago sa kanya. Oh, may ganitong kakayahan si Melissa. Medyo nagulat si Boss Bale. Hindi kaya dahil ito sa kanyang espesyal na saligang batas. May kinalaman ito sa pangangatawan niya. Anong klaseng pangangatawan ito? Napakurap si Terence. Hindi ko alam kung ano talaga ang kanyang pangangatawan, ngunit ayon sa aking pagsasaliksik sa mga sinaunang libro, ang kanyang kababalaghan ay dapat na sanhi ng test bid na hindi makilala ang kanyang pangangatawan. Ang ganitong uri ng pangangatawan ay dapat na isang espesyal na pangangatawan na lampas sa 5 elemento, sabi ni Boss Bale. Ang ganitong uri ng espesyal na kaso ay napakabihirang. Oh, special body constitution. Hindi maiwasan ni Terence na mabigla sa mga salita ni Boss Bale. May espesyal na konstitusyon ng katawan sa labas ng 5 elemento. Oo, mayroon ding ilang espesyal na pangangatawan, ngunit ito ay medyo bihira sa mga magsasaka. Karamihan sa kanila ay umiiral sa mga espiritong hayop, at marami sa mga katangian ng mga espiritong hayop ay lampas sa 5 elemento. Halimbawa, uri ng hangin, uri ng kidlat, uri ng pagpapagaling, at iba pa, sabi ni Boss Bale. Lahat ito ay mga espesyal na pag-iral sa mga espiritong hayop, hindi mga tagapagsaka ng 5 elemento. Kaya ganyan. Tumango si Terence, iniisip ang Purple Lightning Beast. Dapat ay isang wind-type spirit beast. Hindi niya alam kung si Sun Jingyi ay isa ring espesyal na katawan sa labas ng 5 elemento, ngunit ang mga sining ng kanyang practitioner ay espesyal din, hindi siya dapat maging isang practitioner ng alinman sa 5 elemento. Kaya, ang kondisyon ni Melissa na binanggit mo ay malamang na isang manifestasyon ng espesyal na uri ng katawan na ito. Hindi ako sigurado sa mga detalye, ngunit babantayan ko ito dahil binigyan mo ako ng pangkalahatang direksyon. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ihinto ang paglilinang gamit ang kanyang pabango, sabi ni Boss Bale. Tingnan natin kung paano ito mangyayari. Oo, napagpasyahan kong gawin din iyon. Ipaubaya ko na sa iyo ang iba, Ms. Bale, tumango si Terence. Hehe, anong problema? I'm your teacher. It's my duty to help you answer your questions. Nakangiting sabi ni Boss Bale. Naantala pa niya ang oras ng kanyang klase sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Terence. 2,744. Naglakad siya pabalik sa silid-aralan kasama si Terence, at dahil dito ay labis na naiinggit si Pancho. Naiinggit siya na makukuha ni Terence ang pribadong patnubay ni Boss Bale. Sa Sky Elixir sect, si Harry ay naging ika-8 elder pa lang, at gumawa pa siya ng bone cleansing pill. Ito ay dapat na isang masayang okasyon, ngunit isang malaking bagay ang nangyari. Nabigo si Patriarch Albert na pinuhin ang tableta sa paghuhugas ng buto. Imposible yan. How was this possible? With my pill refining skills, I actually failed. Nakakunot ang noo ni Patriarch Albert habang nakatingin sa abo sa kaldero. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya kayang gawin ang bone cleansing pill kung kaya naman ni Harry. Gayunpaman, pagkatapos ng ikalawang pagtatangka, si Patriarch Albert ay sumuko at nabigo muli. Nangangahulugan ito na hindi ito ang kanyang pagkakamali, ngunit ang kanyang kabiguan. Hindi kaya walang epekto sa kanya ang bagong bone cleansing pill.
Walang pagpipilian si Albert kundi bigyan si Harry ng maraming chi replenishing elixir para makagawa ng isa pang bone cleansing peel. Gaya ng inaasahan, ginawa ito ni Harry. Hindi maganda ang kulay, ngunit ito ay isang tagumpay. At sa pagkakataong ito, nakita na niya ang buong proseso katulad noong ginawa niya ito, ngunit nagtagumpay si Harry at nabigo siya. May mali. Siguradong may problema itong peel recipe. Bagamat hindi nakita ni Patriarch Albert ang problema sa formula ng tableta, masisisi lang niya ito sa formula ng tableta pagkatapos ng maraming pag-iisip. Kung hindi, bakit kayang gawin ni Harry ang tableta ngunit hindi niya magawa? Gayunpaman, sigurado siyang gumawa nga si Harry ng tableta para sa paglilinis ng buto. Ang mga epekto ay eksaktong kapareho ng isa sa sinaunang aklat, at nararamdaman niya ito. Ang tabletang panlinis ng buto ni Polong ay hindi nainom ng Albert Elder sa pagkakataong ito, ngunit maingat na pinaalis. Hindi pa rin sumuko ang Albert Elder, at tinawag si Harry. Harry, sabihin mo sa akin ng detalyado saan mo nakuha ang recipe na ito. Hindi alam ni Patriarch Albert ang pinagmula ng recipe na ito ng elixir, kaya hindi niya ito pinag-isipan noon. Gayunpaman, ngayon na siya ay nabigo, siya ay magtatanong tungkol sa pinagmula ng recipe ng elixir na ito ng detalyado. Ang recipe na ito ay hindi nangahas si Harry na magtago ng anuman. Ikinwento niya sa matanda ang lahat tungkol sa pagkidnap kay Francine at kung paano pinakikil ni Terence ang recipe mula sa kanya. Hindi ito isang napakaranggal na pamamaraan, ngunit hindi ito lihim. Kahit na hindi sabihin ni Harry sa kanya, makukuha pa rin ng matanda ang sagot mula sa Sky Elixir Sect. Ano? Binigyan ka ba ni Terence ng recipe na ito? Nanlaki ang mga mata ni Patriarch Albert sa hindi makapaniwala. Ang salungatan sa pagitan ni Patriarch Albert at Terence ilang araw na ang nakalipas ay hindi maitago kay Patriarch Albert. Medyo hindi siya nasisiyahan sa mga kilos ni Little One at Little 11, pero buti na lang, maayos si Boss Bale at ang kanyang disipulong si Terence. Maging si Jenny Han ay nakabalik sa silid-aralan na buhay at maayos, na nagpabuntong hininga ng maluwag kay Patriarch Albert. Tama. Pwede bang peke itong peel recipe? Halos mahulaan ni Harry ang katotohanan mula sa tono ni Albert at kung ano ang nangyari. Hindi ko masasabing peke, pero dapat may problema. Si Terence ay alagad ni Boss Bale, sabi ng ninuno ng Albert. Kung gayon ang recipe na ito ay maaaring ibinigay sa kanya ni Boss Bale, o pinakialaman ito ni Boss Bale at ibinigay sa kanya. Bagamat ang recipe na ito ay maaaring gamitin upang gawin ang bone cleansing peel, pagkatapos inumin ang tableta na ito, hindi ka na makakagawa ng iba pang mga table tasks. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Hindi alam ng ninuno ng Albert na nakilala lang ni Terence si Boss Bale noong nasa universidad sila, kaya naisip niyang matagal nang kilala ni Terence si Boss Bale. Natural, iniugnay niya ang pinagmula ng recipe kay Boss Bale. I understand. So you failed at ako lang ang nagtagumpay. Ang mukha ni Harry ay puno ng pagtataka, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ano ang ibig niyang sabihin sa isang bihirang kalakal na dapat itago? Kung siya lang ang makakagawa ng bone cleansing peel, tataas ang status niya sa Sky Elixir Sect. Sa oras na iyon, ang sinumang nangangailangan ng tabletang ito ay kailangang magmakaawa sa kanya na ihanda ito. Sa ganitong paraan, siya ay magiging isang napakahalagang figure. Masasabi mo yan. Kaya nga binibigyan kita ng misyon. Dahil kilala mo si Terence, dapat kang bumalik at bisitahin siya kapag may oras ka. Sabihin sa kanya ang tungkol sa mga kapintasan ng recipe na ito at subukang ibalik ang tunay. Maaari kang gumamit ng iba pang magagandang bagay upang ipagpalit dito. Kung hindi mo ito makuha, makipag-ugnayan muli sa akin. Ang paraan ni Patriarch Albert sa paggawa ng mga bagay ay ganap na iba sa Patriarch Albert ni. Ang unang naisip ni Patriarch Albert ay ang agawin ito, ngunit ang unang naisip ni Patriarch Albert ay ang gumawa ng katumbas na palitan. Kung hindi niya ito maibalik, handa siyang ibaba ang mukha at tawagan ng personal si Boss Bale para humingi ng formula ng tableta. Siyempre, ito ay isang bagay na gagawin lamang niya kung talagang wala siyang ibang pagpipilian. Hindi siya kasing kapal ng balat na tulad ni Patriarch Albert, kaya ito na ang huling paraan.
Kung bakit kailangan niya itong bone washing pill formula, ito ay dahil ang pill formula na ito ay masyadong mahalaga. Hindi lamang ito naging epektibo para sa mga tagapagmana ng Void Attribute, ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga ordinaryong magsasaka. Ang bagay na ito ay mas malakas kaysa sa tableta sa pagtatayo ng pundasyon. Ang tableta sa pagtatayo ng pundasyon ay talagang isang sangay ng tableta para sa paglilinis ng utak at buto. Ginamit din ito para pasiglahin ang pangangatawan ng isang tao, ngunit hindi ito kasing lakas ng tabletang panlinis ng utak at buto. Kaya, hanggat ang isang magsasaka ay umiinom ng marrow at bone cleansing pill, maaari nilang mapabuti ang kanilang pangangatawan at mapabilis ang kanilang paglilinang. Ito ay isang magandang bagay. Maaaring pahabain ng mga ordinaryong tao ang kanilang buhay, at maaaring palakasin ng mga magsasaka ang kanilang mga katawan. Kung ang bagay na ito ay pino, tiyak na kulang ito sa cultivator market. Nais ni Patriarch Albert na pinuhin ito at ibenta dahil ang 5 elemento na sekta ay nauubusan ng mga mapagkukunan ng paglilinang sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat. Anumang sekta na naipasa sa loob ng libu-libong taon ay mauubusan ng mapagkukunan. Natakot si Patriarch Albert na ang 5 elementong sekta ay hindi makakatagal hanggang sa araw na magbukas ang Sky-class Island, kaya kailangan niyang magsimulang maghanda. Bagamat maaari niyang tulungan ang ilang mga sekta na pinuhin ang mga 3rd grade na table task na kailangan nila bilang kapalit, ito ay isang beses na bagay, at imposible para sa mga tao na palaging hilingin sa kanya na pinuhin ang mga table tasks. Higit pa rito, may ilang mga table tasks na hindi niya maaaring hayaang linisin ng iba pansamantala, tulad ng Icy Heart Jade Bone Pill ng Ice Palace. Kung pinipino niya ang mga ito ngayon, maaapektuhan nito ang buong plano ni Patriarch Albert, kaya pinili lang niya ang mga ito. Naturally, hindi sila magbebenta ng pati na rin ang mga universal pill tulad ng Marrow Cleansing Pill. 2,745. Dagdag pa, walang masyadong mayayamang tao sa mga sinaunang sekta, kaya kailangan niyang ipagpatuloy ang pagbebenta ng mga table tasks ng palihim para makakuha ng mas maraming pera. Para sa nakatagong antas, bukod sa Chi Gathering Elixir, ang natitirang 3rd grade elixir ay ang Marrow at Bone Cleansing Elixir. Ang susunod na hakbang ay upang pinuhin ang ilang Chi Gathering Elixir at Bone Cleansing Elixir na isusubasta sa trade fair ng cultivators. Siyempre, sa oras na iyon, hindi niya magagawa ang Chi Gathering Pill at ang Bone Cleansing Pill pagkatapos ng una. Kailangan niyang magpahinga ng kalahating taon bago gumawa ng isa pa. Kung hindi, kung gumamit siya ng mga makalangit na kayamanan upang mapunan muli ang kanyang lakas at tunay na chi, ang halaga ng mga kayamanan ng langit ay higit pa sa halaga ng isang tableta sa 3 baitang. Maliban na lang kung talagang kinakailangan tulad ngayon, hindi kailanman gagawin ni Patriarch Albert ang ganitong negosyong lugi. Ito. Kung pupunta ako at makipagpalitan sa kanya, papayag ba siya? Si Harry ay natural na napakasaya at nasa sabik na makapunta sa lungsod ng Stonegate upang mahanap si Polong. Dagdag pa, ang misyon na itinalaga sa kanya ng Albert Patriarch ay isang bagay na hindi na mahihiling pa ng Sky Elixir Sect. Kung matagumpay niyang natapos ito, mas magiging matatag ang kanyang posisyon sa sekta. Kung makukuha niya ang pagkilala ng Albert Patriarch at matanggap bilang isang rehistradong disipulo, kung gayon ay talagang magagawa niyang pumailang lang. Masasabi ni Harry na ang posisyon ni Albert sa sekta ay mas mataas kaysa sa langit, lupa, at mga tao. Hindi niya alam kung sino siya, ngunit isang malaking karangalan ang maging isang in-name na alagad ng isang tulad niya. Gayunpaman, medyo nag-aalala si Harry. Siya at si Terence ay magkaaway. Huwag muna nating pag-usapan ang kanyang kapatid na si Polong. Sinaktan niya si Joraline at inagaw si Francine. Dahil sa dalawang bagay na ito, hindi maganda ang nararamdaman ni Terence sa kanya. Kung hindi dahil sa kanang kamay na 13 sa huling pagkakataon, napatay na siya ni Terence. Nasa kanya na ngayon ang pagkakakilanlan ng Sky Elixir Sect, kaya hindi siya papatayin ni Terence, ngunit kung matuloy ang negosasyon, baka mabugbog siya ni Terence. Hindi ba nabugbog din si Polong? Tingnan natin kung ano ang ipagpapalit mo sa kanya, tatalakayin ko ang mga detalye sa langit, lupa, at mga tao, sabi ni Patriarch Albert.
Dapat kang maghanda at maging handa sa pag-deploy anumang oras. Oo. Walang pagpipilian si Harry kundi ang sumagot. Ang dahilan kung bakit hindi ginamit ni Patriarch Albert ang mga tauhan ni Patriarch Albert mula sa Sky Elixir Sect ay dahil ayaw niyang magkaroon ng anumang salungatan ang mga disipulo ng 5 elemento ng sekta kay Boss Bale at Terence. Lahat sila ay mula sa iisang sekta, kaya bakit kailangan nilang pumunta sa ganoong lawak? Kahit ano, tanungin muna natin siya kung ano ang gusto niya. Kung masatisfy natin siya, we'll try our best. Kung hindi kaya, mag-iisip pa kami ng ibang papalit sa kanya. Sabi ni Albert. Isa siyang lalaking marunong gumanti ng kabutihan. Napakahalaga ng recipe na ito para sa kanilang plano sa hinaharap, at maaari silang magpatuloy sa paggawa ng mga table tasks para ibenta para sa pera. Naisip ni Albert na natural lamang na ipagpalit ito sa ibang mga bagay. Ito ay ganap na naiiba sa pilosopiya ni Patriarch Albert, ngunit medyo hindi nasisiyahan si Harry. Mas gusto niyang magpadala ng ilang masters kay Rob Terence. Sa ganitong paraan, magagamit niya ang kanyang posisyon para maghiganti. Maaari niyang turuan si Terence ng leksyon o kahit napatayin siya, at lahat ng ito ay maaaring sisihin sa Sky Elixir Sect. Gayunpaman, walang ganoong plano si Patriarch Albert. Ninuno ni Albert, kilala ko ang batang si Terence na iyon. Siya ay matigas ang ulo at kung gusto mong ipagpalit sa kanya, tiyak na hihingi siya ng higit pa. Dapat kang gumamit ng puwersa laban sa mga taong katulad niya. Sabi ni Harry pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Kung hindi, ang misyon na ito ay magiging napakahirap na tapusin. Gumamit ng puwersa. Sumimangot si Patriarch Albert. Ano ang pagkakaiba noon sa pamamaraan ni Patriarch Albert? Higit pa rito, walang nakuha si Patriarch Albert sa pamamagitan ng paggamit ng dahas. Bakit naging mapusok ang mga magsasaka at hindi sumusunod sa mga tuntunin? Oo, magpadala lang ng 2 Sky Class Late Phase Peak Masters para kunin ang recipe mula kay Terence. Kung hindi niya ito ibigay sa atin, papatayin natin siya at tingnan kung ibibigay niya ito sa atin. Sabi ni Harry. Medyo natahimik si Patriarch Albert, nakaramdam ng pagkadismaya kay Harry. Maganda ang impresyon niya kay Harry matapos itong makitang nagtatrabaho ng husto sa ilalim ng kanyang patnubay, ngunit ngayon ay naramdaman niyang masama ang bata. Tiyak na gusto niya itong maging disipulo ni Patriarch Albert, ngunit hindi niya gusto ang ganitong uri ng disipulo. Hindi na kailangan, gawin mo lang ang sinasabi ko. Kung gagawin mo ng mabuti, ipapakilala kita sa aking junior brother at tatanggapin kanya bilang isang in-name disciple. Siguradong mas mataas ang status mo kaysa kung ikaw ang ika-8 elder dito. Kailangang ay pangako kay Harry ang isang bagay bilang kapalit, kung hindi ay hindi siya maglalagay ng labis na pagsisikap. Iyon ang dahilan kung bakit ibinigay niya si Harry kay Albert bilang isang in-name disciple. Bagamat walang sinabi si Patriarch Albert tungkol sa Little 1 at Little 11, mayroon na siyang ilang reklamo tungkol sa maliwanag na pagsunod ni Junior Brother Albert. Malinaw na alam ni Ancestor Albert ang tungkol sa relasyon ni Terence sa ninuno na si Tristan, ngunit itinago niya ito sa kanya at inatake si Terence. Akala niya ba ay hindi niya alam ang tungkol dito? Sa pinakakaunti, ang awtoridad ni Patriarch Albert ay mas malaki kaysa sa Patriarch Albert sa Sky Elixir Sect. Walang ibang dahilan kundi ang katotohanan na ito ay isang elixir refining sect, kaya natural na pinapaborin nila ang isang high-level na elixir refinement master tulad ni Patriarch Albert. Gayunpaman, mula sa bagay na ito, si Patriarch Albert ay nagsimulang magkaroon ng ilang pagdududa tungkol sa nangyari noon. Nakita niya ang karakter ni Albert. May kinalaman kaya siya sa nangyari noon? Ang paglihis ba ng chi ni ninuno Tristan? Sa pag-iisip nito, hindi ito maisip ni Patriarch Albert. Ang magkapatid na mula sa parehong sekta ay talagang nagpapatayan para sa posisyon ng pinuno ng sekta. Si Patriarch Albert ay ambisyoso, ngunit ito ay dahil sa siya ay masyadong ambisyoso kaya ang kanyang Panginoon ay hindi ipinasa sa kanya ang posisyon ng pinuno ng sekta. Ang ambisyon ni Ninuno Albert ay malamang na maging kanyang huling nakamamatay na kahinaan. Si Boss Bale ay kalmado, mabait, at mapaghangad.
Ang gayong tao ay ang tindig na dapat taglayin ng isang pinuno ng sekta. Si Albert ay angkop lamang na maging isang hatchetman at isang pioneer. Si Patriarch Albert ang may pinakamababang personalidad. Wala siyang ambisyon o engranding hangarin. Siya ay interesado lamang sa alchemy at hindi interesado sa anumang bagay. Ang taong iyon ay isa ring taong gustong manatili ni Patriarch Albert. Wala silang kalaban-laban sa kanya at maaaring maging katulong niya. Si Patriarch Albert ay nalulumbay at walang magawa sa tuwing naiisip niya ito. Hindi siya nangahas na suwayan ang utos ng sekta, kaya todo siya para paghandaan ang planong pagbabalik sa Sky Class Island. Gayunpaman, umaasa rin siyang maaaring bumalik si Boss Bale at pangasiwaan ang sitwasyon na humantong sa 5 elementong sekta sa Sky Class Island. Napabuntong hininga si Albert habang pinagmamasdan si Harry na umalis. Medyo nagalit siya dahil masyadong mahina si Harry. 2,746. Gayunpaman, halos lahat sa sekta na may 5 elemento ay mga lalaki at disipulo ni Patriarch Albert, kaya napakahirap para kay Patriarch Albert na gumawa ng anuman. Umiling-iling, ang Patriarch na si Albert ay napatigil lamang sa pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito. May mga bagay na hindi niya kayang baguhin at natitiis lang ng tahimik. Huminto si Terence sa paggamit ng pabango ni Melissa para sanayin, at ito ay naging dahilan upang maghinala si Melissa. Tumingin siya kay Terence, na nakatutok sa klase, at nagtanong na may kakaibang ekspresyon, "Ikaw? Bakit hindi ka naglilinang? Oh, hindi ba ito ang final exam? Magre-revision ako." Casual na sabi ni Terence. Revision. Hindi ka ba nabigyan ng special amnesty ni Mr. Bale? Maaari ba akong makakuha ng credits ng direkta nang hindi kumukuha ng final exam? Napakurap si Melissa, nagulat sa sagot ni Terence. Haha, yan ang sinasabi mo, pero kailangan mo pa rin kumuha ng pagsusulit. Ngumiti si Terence. Ngunit hindi mo kailangang mag-aral ng mabuti. Kinagat ni Melissa ang kanyang mga labi at sinabing, paano kung mag-cultivate ka? Aalisin ko ang coat ko. Kumurap si Terence habang nakatingin kay Melissa. Ako. Gusto ko lang na magmadali ka at magsanay, wala akong ibang ibig sabihin. Talagang walang ibang ibig sabihin si Melissa. Gusto lang niyang magsanay si Terence sa lalong madaling panahon at magkaroon ng lakas upang labanan ang Sky Elixir Sect. Sa ganoong paraan, hindi niya kailangang mabuhay sa takot araw-araw, at gusto niyang tulungan si Terence na lumakas hanggat maaari. Noong una ay ayaw sabihin ni Terence, ngunit si Melissa ay mukhang lalabas na siya kung hindi niya ito ipapaliwanag ng malinaw. Melissa, hindi naman sa ayaw kong mag-training, kundi ang katawan mo. Parang may problema dahil sa training ko. Katawan ko. Anong meron? Napakurap-kurap si Melissa, hindi lubos na nauunawaan kung ano ang ginagawa ni Terence. Hindi ka ba nakatulog ng mahimbing sa lahat ng oras na ito? Hinala ko na ito ay dahil nasipsop ko ang halimuyak mula sa iyong katawan. Sabi ni Terence. Ano? Ang bango sa katawan ko. Tumingin si Melissa kay Terence, natigilan, ngunit ang paalala ni Terence ay may napagtanto sa kanya. So, sa isang gabi kung saan wala ka, makakabangon na ako ng normal kinaumagahan, tama? Oo, yun lang. Tumango si Terence, hindi ako sigurado, ngunit medyo malapit na ako, kaya huminto ako sa pagsasanay upang maiwasang lumala ang iyong kalagayan. Ito. Paano ang iyong paglilinang? Nagsisimula ng mag-alala si Melissa, pinaplano niyang gamitin ni Terence ang kanyang pabango para mapabilis ang kanyang pagsasanay sa mga taon na siya ay nasa kolehiyo, at magagawa niyang labanan ang Sky Elixir Sect sa oras na siya ay magtapos. Ngunit ngayon, hindi na niya ito magagamit, at ang bilis din niyang mag-practice ay bumagal din. It's alright. Hindi ba ako nagtanim bago ka nandito? Nagkibit balikat si Terence, at saka, marami na akong natamo pagkatapos ng mahabang panahon ng paglilinang. Mag-iisip ako ng iba pang paraan para magsaka sa hinaharap. AI. Napabuntong hininga si Melissa. Alam niyang hindi na makakapagpatuloy ng pagsasanay si Terence, dahil ito ay isang problema sa kanyang katawan.
Kung gayon, maaari ka bang makaisip ng paraan upang magamot ang problema ng aking katawan sa lalong madaling panahon? Maaari ko bang ipagpatuloy ang paglilinang ng ganito? Hindi ko masabi sa ngayon. Bagamat araw-araw kitang binibigyan ng gamot, hindi masyadong halata ang epekto. Parang nanghihina ang iyong katawan sa araw-araw. Maaaring hindi mo ito nararamdaman, ngunit ito ay isang pagbabago na tumatagal ng mahabang panahon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating hintayin na huminto ako sa pagsasanay at tingnan kung makakabawi ka, sabi ni Terence. I see. Sige, sana gumaling ako sa lalong madaling panahon. Naging matapang si Melissa pagkatapos ng suporta ng kanyang ina. Pagdating ng panahon, matutulungan kitang ipagpatuloy ang iyong paglilinang. Nagsasaka ka pa tapos gumaling ka. Tapos magkakaroon na naman ng problema. Tanong ni Terence, natigilan. Ayos lang. Titigil ako kapag may problema. Itutuloy ko kapag magaling na ako. Sabi ni Melissa. Ang mga salita ni Melissa ay parang isang biro, medyo malikot, ngunit si Terence ay labis na naantig dito. Para sa isang batang babae na gumawa ng ganitong uri ng sakripisyo para sa iyo, hindi na niya kailangan pang ipahayag ang kanyang nararamdaman kahit isang tulala na tulad ni Terence ay naiintindihan kung ano ang iniisip ni Melissa. Ngunit ang hindi maisip ni Terence ay kung gusto siya ni Melissa, bakit hindi siya pumayag sa kanyang pagtugis? Nag-aalala ba siya kay Polong? Ngunit naiintindihan ni Terence ang pag-aalala ni Melissa sa lakas na ipinakita niya, talagang hindi niya kayang labanan ang Sky Elixir Sect. Kahit na ilabas ang pagkakakilanlan ni Trixie noong isang araw ay pinilit si Polong ay nagsasalita tungkol sa mga sinaunang pinagmulan, ngunit si Terence ay hindi na niya ito binanggit kung hindi man. Si Terence, sa kabilang banda, ay nagawang labanan ang mga tao na mas mataas sa kanyang antas, ngunit siya ay nasa huling yugto ng Earth Class imposible para sa kanya na labanan ang Sky Elixir Sect na may ganoong antas ng lakas. Hindi pinilit ni Terence si Melissa matapos itong pag-isipang mabuti ayaw niyang bigyan siya ng labis na problema. Isang araw, kapag nagawa niyang year-okan ang Sky Elixir Sect sa ilalim ng kanyang mga paa, magiging maayos ang lahat. Salamat! Hindi alam ni Terence kung paano ipahayag ang kanyang nararamdaman sa sandaling ito. Wala lang, umiling si Melissa, Sai, bakit magkakaroon ng problema sa katawan ko? Gaano kahirap? Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang makaisip ng paraan. Sabi ni Terence. Nagtiwala si Melissa kay Terence at tumango ng mariin. Ngunit sa mga sumunod na araw, lalo lang lumala ang kalagayan ni Melissa. Gumagawa si Terence ng gamot para kay Melissa araw-araw, at huminto rin siya sa pagsasanay. Nagising si Melissa at pumasok sa paaralan gaya ng dati, ngunit nakatulog pa rin siya sa paaralan. Ang labis na ikinabahala ni Terence ay ang unang pag-idlip ni Melissa sa hapon ay naging isa na matutulog siya sa pagitan ng mga klase, kahit na sa oras ng klase. Naglalaban ang talukap ng mata niya, at matutulog siya kung hindi siya mag-iingat. Ang patuloy na kawalan ng malay ni Melissa ay hindi lamang nag-aalala kay Terence, kundi pati na rin kay Polong. Hindi na niya ito napigilan, at wala na siyang pagkakataong makalapit sa kanya. Laging natutulog si Melissa maliban sa klase, at imposibleng makalapit ito sa kanya. Natutulog pa nga siya sa klase, kaya saan siya nakakuha ng pagkakataon? Terence, anong nangyari kay Melissa? Bakit ka natutulog maghapon? Sinikap ni Polong ang kanyang makakaya na panatilihing kalmado ang kanyang saloobin upang hindi na siya bugbugin ni Terence. 2,747. Anong ginawa mo sa kanya noong gabing iyon? Kung hindi pwede, bakit hindi natin siya patuluyin sa dormitoryo? Alam ni Polong mula sa mga resulta ng ospital na si Melissa ay birhen pa rin, ngunit siya ay isang batang babae na nakatira sa Terence's Villa kasama sina Cheryl at Yasi. Nag-aalala pa rin siya, kaya nagpasya siyang gamitin ang pagkakataong ito para hayaang makabalik si Melissa sa dormitoryo. She has some health issues. Terence didn't plan to hide it from Polong. Ito ay hindi isang bagay na kaya niyang itago, kung tutuusin, kaya kailangan na lang niyang itago ang katotohanan na siya ay nagsasanay. Hinahina ang katawan niya at nanghihina.
Ano pa ang magagawa ko sa kanya? Kung gusto mo, matagal mo na itong ginawa. Kung bumalik siya sa dormitoryo, masasaktan ka. Ano? May mali ba sa katawan niya? Anong sabi mo? Tanong ni Polong, nagulat. Totoo ba yon? Bakit unti-unting nanghina ang katawan niya? Hindi pa ba maayos noon? Bakit kaya nanghina ako pagkatapos kitang makilala? Itataboy na sana ni Terence si Polong kung sasabihin niya iyon sa ibang pagkakataon, ngunit nakaramdam siya ng kasalanan para kay Melissa. Nanghina si Melissa matapos siyang makilala, at nakonsensya si Terence, ngunit hindi niya magawang umatras sa harap ni Polong. Tumingin ito sa kanya at sinabing, mahina ang katawan ni Melissa noong bata pa siya. Hindi mo ba alam na jowa ka niya? Hindi mo na yata siya dapat maging jowa, hindi mo pa nga siya kilala gaya ko. F***6. Lagi kang nakaupo sa tabi ni Melissa, anong magagawa ko? Then, kamusta na siya ngayon? Medyo naiinis na tanong ni Polong. Hindi ito masyadong maganda. Gumawa ako ng gamot para sa kanya, ngunit hindi masyadong halata ang epekto, at lumalala ito. Si Terence ay nag-iisip tungkol sa problema ni Melissa nitong mga nakaraang araw. Hindi niya iniisip ang tungkol sa pagkain o tsaa, at kasalanan niya ang lahat ng ito. Kung may nangyari kay Melissa, siya ang magiging pangunahing salarin. Ikaw ang nag-concoct ng gamot. Pwede ba yan? Hindi naman ako mamatay sa pag-inom nito, di ba? Nagalit si Polong sa sinabi ni Terence. She's sick. You should send her to the hospital. Paano kung ipagamot mo siya ng pribado at masama? Gago ka ba talaga o nagpapanggap ka lang? Na-hospital pa nga ang mga magsasaka. Tsaka wala naman siyang sakit. Nanghihina lang dapat ang katawan niya. Walang kwenta ang pagpunta sa ospital. Kung kaya mo, huwag mo na akong sayangin. May maiisip ka. Sabi ni Terence. Hindi alam ni Terence kung ano ang gagawin, kaya hindi niya tinanggihan ang pagbisita ni Polong. Maganda kung makakaisip si Polong ng magandang ideya. Nasaan ang race 8 na binigay mo sa kanya? Tignan ko, kailangan kong ipatukoy ito kay Teacher Bale. Baka ang katangahan mong gamot ang naging sanhi ng problema. Sabi ni Polong habang inaabot ang kamay. Sa tingin mo ba galing ako sa kumpanya ni Miracle Dr. Kang na dalubhasa sa panloloko ng mga tao? Sabi ni Terence, kinurot ang kanyang mga labi. Ikaw. Namula ang mukha ni Polong sa sinabi ni Terence, ngunit hindi siya makapagtalo pabalik pagkatapos ng lahat, may ginawa siyang ganoon. You're not willing to give it to me, are you feeling guilty? Don't bring up the past. Nako, maibibigay ko sayo. Naglabas si Terence ng isang piraso ng papel at isinulat ang recipe ni Melissa, hindi naman ito sikreto, kung tutuusin. Hindi inaasahan ni Polong na isusulat ni Terence ang recipe ng napakabilis, ngunit kinuha pa rin niya ito at hinanap si Boss Bale. Binigyan siya ni Terence ng napakabilis dahil gusto niyang pag-usapan ito ni Polong sa Hidden House of You at sa Sky Elixir Sect. Nais nilang makita kung maaari silang gumawa ng ilang mga pagbabago sa recipe. Para sa kapakanan ni Melissa, walang pakialam si Terence sa maliliit na bagay na ito. Maya-maya dumating na si Boss Bale. Nakipag-usap na si Terence kay Boss Bale tungkol kay Melissa, at pinag-aaralan ni Boss Bale ang problema ni Melissa, kaya alam niya kung ano ang nangyayari nang iset up siya ni Polong. Ipinaliwanag niya kay Polong, walang masama sa race 8 na ito, nakita ito ni Terence para sa akin nitong mga nakaraang araw, ngunit hindi sa hindi gumagana ang race 8, ngunit ang mga gamot na ito ay masyadong pangkaraniwan. Ang mga karaniwang gamot na ito ay dapat na mainam para sa mga normal na sakit, ngunit ang katawan ni Melissa ay mahina na mula noong siya ay bata pa, at ang mga gamot na ito ay talagang hindi na nawawala ng lakas at panghihina sa bawat araw. Kung ganoon, bakit siya maayos noon? Bakit siya napunta sa ganito pagkatapos pumunta sa bahay ni Terence? Naghihinalang tanong ni Polong. Napangiti ng mapait si Boss Bale. Hindi naman tulala si Polong, ngunit nakaisip na siya ng plano kasama si Terence. Mahina ang katawan ni Melissa noong maliit pa siya, at dinala siya ng kanyang ama kung saan-saan upang humingi ng medikal na tulong.
Nakilala nila ang isang master na nagbigay sa kanyang ama ng ilang mga halamang gamot, at ito ay tila isang napakabihirang damong espiritu, kaya't naging maayos si Melissa sa lahat ng mga taon na ito. Ngunit ngayon ay tila lumipas na ang mga epekto ng mga halamang gamot at espiritong iyon, at iyon ang dahilan kung bakit narito ang problema ni Melissa. So ganyan yan. Hindi inisip ni Polong na nagsisinungaling si Boss Bale sa kanya. Kung tutuusin, hindi na niya kailangang tanungin si Ruben, maaari lang niyang tanungin sina Jimmy at Benny, at mapapatunayan niya ito sa ibang pagkakataon. Ano ang mga halamang gamot at espiritong gamot na ibinigay ng Wandering Master? Mayroon ka bang Race Eta? Hindi ako sigurado tungkol doon, ngunit ayon mismo kay Melissa, wala siya nito, ngunit naghanap ako ng mga sinaunang libro nitong ilang araw at gumawa ako ng gayuma na dapat ay mas kapakipakinabang kaysa kay Terrence. Sabi ni Boss Bale habang kumukuha siya ng Race Eta. Mabilis itong kinuha ni Polong at tumingin kay Terrence ng masama. See? I told you your Race Eta will not work. Mr. Bale is really Mr. Bale. Siguradong hindi uobra ang estudyante mo. Ngumiti si Terrence, wala sa mood makipagtalo kay Polong. Napangiti naman si Boss Bale. Medyo masarap na ang recipe ni Terrence, at medyo mas malakas ang sa akin, pero gumagamit ito ng mga bihirang kayamanan na hindi man lang matagpuan sa mga normal na botika. Polong, hindi ba ang kapatid mo ay isang Elder of the Sky Elixir Sect? Pagkatapos ay tanungin mo siya kung mayroon siya. Ang katotohanan na si Harry ay naging ikawalong elder ng Sky Elixir Sect ay hindi alam ng karaniwang tao, ngunit ito ay kilala na sa mga sinaunang at nakatagong antas. Bilang dating pinuno ng sekta ng 5 elemento, natural lang na narinig ni Boss Bale ang balita. Ito. Siyempre, walang problema. Tinanggap ni Polong ang Race Eta pagkatapos ng ilang pag-aatubili. 2,748. Bagamat hindi magbabayad si Boss Bale para sa mga halamang gamot, si Melissa pa rin ang kanyang jowa, at maaari niyang gamitin ito bilang dahilan upang mapalapit sa kanya. Baka mapakilos pa niya ang puso niya. Bukod dito, ito rin ang panahon para ipakita ang lakas ng kanyang nakababatang kapatid. Wala siyang dahilan para tumanggi. Sabay gising ni Melissa, at tinapik ni Polong ang kanyang dibdib na parang naka-steroid. Huwag kang mag-alala, si Melissa ang nobya ko. Gaano man kamahal o kahirap hanapin ang mga halamang ito, makakatulong ang kapatid ko. Tama, Melissa, bakit hindi mo sabihin kay Tito Wang at Tita Turner ang tungkol dito? Maaari din niyang itanong kung ano ang nangyari noon. Tingnan natin kung mahahanap pa nila ang Wandering Master na nakilala nila noon at tingnan kung makukuha nila ang medicinal formula at ang pangalan ng spiritual medicine. Sabi ni Terrence kay Melissa pagkaalis ni Polong. Ito. Medyo malungkot ang mukha ni Melissa. Alam niya ang kanyang kalagayan nitong mga ilang araw. Hindi siya mapagaling ng gamot ni Terrence. Kahit na huminto si Terrence sa paglilinang, patuloy pa rin siyang natutulog. Ito ba ay tanda ng kamatayan? Ngunit hindi sinisi ni Melissa si Terrence, handa siyang tulungan siya sa kanyang pag-eensayo, at naramdaman na lang niyang mamatay siya ng ganito ang dahilan kung bakit siya nalulungkot. Hindi niya kayang iwan ang kanyang pamilya, si Terrence, at ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, may pakinabang sa pagkamatay ang salungatan sa pagitan ni Terrence at ng Sky Elixir Sect ay hindi naiiral. Melissa, pareho kaming nasa isip ni Mr. Bale, and now, pwede bang itigil mo na ang pagtatago nito sa amin? Walang magawang sabi ni Terrence. Sige, kung hindi gumana ang gamot ni Mr. Bale, sasabihin ko sa mga magulang ko. Tumango si Melissa. Siya ay isang mahinang babae, at hindi gusto ng mga tao na nag-aalala tungkol sa kanilang sariling mga problema. Pagkaalis ni Polong, tinawagan niya si Benny para kumpirmahin na mahina at may sakit si Melissa mula pa noong bata pa siya. Isang beses, nakilala ng ama ni Melissa, si Ruben, ang isang gumagala-gala na master noong siya ay nangongolekta ng mga halamang gamot sa Miaojiang. Binigyan niya siya ng gamot at spirit herb para ubusin ni Melissa, at gumaling ang katawan nito. Hindi na pinaghinalaan ni Polong si Terrence matapos marinig ang balita. Tinawag niya ang kanyang kapatid na si Harry. Kuya.
Tatawagan na sana ni Harry si Polong at sasabihin sa kanya na pupunta siya sa lungsod ng Stonegate para sa isang misyon sa malapit na hinaharap. Gusto niyang makipagpalitan ng recipe kay Terence, ngunit ang ikinabahala niya ay hindi niya alam kung paano makikipag-ugnayan kay Terence. Natatakot siya na baka hindi siya pansinin ni Terence at bugbugin muli. Harry, maginhawa ba para sa iyo na sagutin ang telepono ngayon? Tanong ni Polong. Si Harry ay kanyang kapatid, ngunit ang kanyang katayuan ay iba na ngayon, kailangan niyang mag-ingat. Kuya, tatawagan lang sana kita. Baka kailangan ko nang bumalik sa Eastern City in a few days. Sabi ni Harry. Ano? Babalik ka sa Eastern City? Buti na lang, hihilingin ko lang sana na bumalik ka. I'm calling you because I have something to trouble you. Ang iyong hipag, si Melissa, ay may problema sa kalusugan. Sabi ni Polong. May problema ba sa katawan mo? Anong problema? Napakurap si Harry. Sa totoo lang, mahina siya mula pa noong bata pa siya, at kamakailan lang ay nag-iinarte na siya, kaya palagi siyang natutulog. Ipinaliwanag ni Polong kay Harry ang sitwasyon ni Melissa. Harry, kailangan mo akong tulungan sa pagkakataong ito. Nasabi ko na sa iyo, kailangan mong kunin ang mga halamang ito. Madali lang ito. Nakinig si Harry sa paliwanag ni Polong. Ang mga halamang gamot ay maaaring mahalaga sa karaniwang mundo, ngunit hindi sila gaanong bihira sa sekta ng elixir ng langit. Sa katayuan ni Harry, madali siyang makakakuha, ngunit syempre, iyon ay nasa buwan ng allowance ng matanda. Gayunpaman, may isang kalamangan si Harry ngayon. Pupunta siya sa isang misyon na itinalaga sa kanya ng ninuno ng Albert. Magagamit niya ang mga sangkap na kailangan ni Melissa bilang paraan para makipag-ugnayan kay Terence. Natural, ang makalangit na elixir sect at ang Albert na ninuno ay sasagutin ang halaga ng mga sangkap. Sige, ipauubaya ko na sa iyo ang bagay na ito, kuya. Nakahinga ng maluwag si Polong matapos marinig ang tugon ni Harry. Sa wakas ay nakaharap na siya kay Terence. Sa katunayan, sinuri na ni Polong ang pagkakaiba niya at ni Terence noon. Hindi ba't laging nakakaisip si Terence ng mga bagong bagay na magpapasaya sa mga babae? Madalas niyang susuyuan si Melissa sa hinaharap, kaya hindi dapat maging problema para sa kanya ang manalo sa kanya. Siyempre, ito ang naisip niya sa kanyang sarili, ang relasyon ni na Terence at Melissa ay hindi kasing simple ng pagsisikap na pasayahin siya. Himala ang naging kapalaran ng dalawa, mula sa unang pagkikita ay magkatabi na sila, at magkatabi pa rin sila hanggang ngayon. Sasabihin ko sa iyo ang eksaktong oras kung kailan ako may balita. Dumating ang isang disipulo upang magulat kay Harry, na hiniling sa kanya na pumunta sa silid ng pagbabago ng makalangit na uod. Tuwang-tuwa si Harry at mabilis na tinapos ang tawag. Nag-alala si Harry na kulang siya ng pagkakataong malaman ang tungkol sa pagbabago ng makalangit na silkworm, at ngayong mayroon na siya, paanong hindi siya masasabik. Nag-jogging siya papunta sa courtyard ng Heavenly Silkworm Transformation at maingat na kumatok sa pinto. Si Elder Kang. Hinihintay ka na ng Young Sect Master. Sumama ka sa akin. Siya pa rin ang maid mula sa makalangit na Silkworm Transformation, ngunit ang kanyang saloobin kay Harry ay mas maganda sa pagkakataong ito. Maraming salamat. Ang layunin ni Harry ay maging isang lingkod upang makasama ang makalangit na pagbabago ng uod. Ang lingkod na ito ay isang taong dapat niyang makasama sa hinaharap, kaya natural na kailangang maging magalang si Harry. Medyo nagulat ang dalaga. Kahit na ang posisyon ng isang elder sa Sky Elixir Sect ay hindi kasing taas ng makalangit na Silkworm Transformation, isa pa rin siyang katulong. Kailangan pa nilang panatilihin ang ilang dignidad. Ang iba ay halos magsasabi ng "en" at hindi nagpapasalamat sa kanya. You're welcome. Medyo bumuti ang impresyon ng dalaga kay Harry, at may ngiti sa kanyang mga mata. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo, maganda? Tuwang-tuwa si Harry nang makitang nagawa niyang makuha ang puso ng dalaga. Hindi ganoon kaganda ang kasambahay, ngunit si Harry ay magaling sa pagkuha ng mga babae. Siya ay isang matamis na kausap, at ginawa niyang kagandahan ang dalaga sa isang iglap. Kuya Kang, bigla kang nagtatanong. Siya ay
Little Peach ang tawag sa kanya. Nahihiyang sabi ng katulong. Sa makalangit na elixir sect, ang mga taong nakakasalamuhan niya ay pawang mga tiyuhin. Maging ang mga alagad ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos sa kanyang harapan. Ngunit ang hitsura ng isang bata at malandi na young master tulad ni Harry ay natural na nagpakilo sa puso ng dalaga. Sinong babae ang walang nararamdaman para sa kanya? Hindi naman siguro siya magiging maid ng Heavenly Silkworm transformation sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, di ba? Kailangan pa niyang magpakasal, di ba? 2,749. Si Harry ay kumain ng maraming makalangit na mapagkukunan sa nakalipas na ilang buwan. Kaakibat ng kanyang masipag na pagtatanim, hindi na siya kasing hina ng dati. Ngayon, isa na siyang gwapong young master. Hindi nakakagulat na natukso ang maliit na Peach. Path. Maliit na Peach. Gustong sampay ni Harry. Bakit tinawag na Little Peach ang lahat ng maids? Nakita niya ang napakaraming maliliit na babae sa mga palabas sa TV at nobela, at ang langit ay napuno ng maliliit na batang babae. Ngunit para sa kanyang pangarap at layunin, nagpasya si Harry na gumawa ng isang sorpresa, napakagandang pangalan. Ang tao ay katulad ng kanyang pangalan. Ang mukha ng tao at ang mga bulaklak ng peach ay sumasalamin sa isa't isa. Ang konsepto na ito ay talagang kamangha-manghang. Kuya Kang, ang bait mo. Kaya mo pang bigkasan ang mga tula. Gulat at nahihiya na sabi ni Little Peach. Siyempre, wow, basang-basa ang mga kamay ko. Tumawa si Harry, napabuntong hininga sa loob. Hindi ganoon kaganda ang hitsura ni Little Peach, ngunit ito ay isang magandang bagay. Kung maganda siya, bakit niya papanatilihin ang pagbabagong anyo ng makalangit na silkworm? Kung gayon wala siyang pagkakataon. Sa isang kisap mata, may plano si Harry. Kukunin muna niya ang maliit na Peach, pagkatapos ay haharapin ang makalangit na silkworm transformation. Papatayin niya ang mga lalaki at babae sa isang threesome, at marahil ay maaari niyang pakasalan ang parehong Panginoon at alipin. Iyan ay kahangahangang. Ang Sky Elixir sect ay isang sinaunang sekta pagkatapos ng lahat, ang pagiging bakla ay hindi dapat maging isang malaking bagay. Si Harry ay may tiwala din sa kanyang hitsura, siya ay umiinom ng mga suplemento at pagsasanay sa lahat ng oras na ito, at siya ay ganap na nagbago. Naniniwala siya na hanggat ginagabayan niya ng maayos ang makalangit na sekta ng uod, mababago nila ang kanilang sexual na oryentasyon at mapapatay ang mga lalaki at babae. Nagkaroon pa ng pagkakataon. Kuya Kang, masyado akong abala sa pakikipag-usap sa iyo. Huwag mong paghintayin ang batang sect master. Nagmamadaling sabi ni Little Peach. Pagkatapos ay dinala niya si Harry sa isang mahabang koridor sa looban at nakarating sa pintuan ng isang bahay. Kumatok ang maliit na Peach sa pinto. Kaagad, ang kaaya-ayang boses ng makalangit na uod na silkworm ay nagmula sa loob, pakipasok. Maingat na sinundan ni Harry sa likod ng maliit na Peach papunta sa silid ng makalangit na silkworm transformation. Hindi man lang siya naglakas loob na huminga ng malakas. Ibang-iba siya noong tinutokso niya ang maliit na Peach. Kuya Kang, andito ka na pala. Please take a seat. Matapos ituro ang unan sa futon na nasa harapan niya, lumingon siya sa maliit na Peach at sinabing, "Munting Peach, kuhaan mo si Polong ng tsaa." Oo, young sect master. Sa harap ng makalangit na silkworm na pagbabago, ang maliit na Peach ay naging lubhang magalang at maingat. Mabilis na sinabi ni Harry, "Young sect master, no need to trouble yourself. Hindi ako nauuhaw. You can just call me Little Ming. I don't dare to be Elder Kang. Ming Ming." Bahagyang natigilan ang pagbabago ng makalangit na silkworm, ngunit tumango pa rin siya at sinabing, "Sige, tatawagan kitang Munting Ming." Tuwang-tuwa si Harry. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, "Young sect master, hinahanap mo ako dahil..." Gayunpaman, nang iangat ni Harry ang kanyang ulo, siya ay natigilan ng hindi makapaniwala. Napakagandang lalaki. Mas maganda pa siya sa Heavenly Silkworm transformation na nakita ko sa Hidden You family last time. Hindi kaya kinain niya ang marrow and bone cleansing pill na ginawa ko.
Sa ganitong paraan, normal lang na mas gumanda ang kanyang hitsura. Si Harry ay may katawa-tawang halik sa kanya. Napag-alaman na ang makita ang isang lalaki na mas maganda kaysa sa isang kagandahan ay maaari ring baguhin ng mga tao ang kanilang sexual na oryentasyon. At least, ganito si Harry. Oh, ganito pala. Sinabi na sa iyo ni Patriarch Albert ang tungkol dito, tama ba? Sa pagkakataong ito, kapag pumunta ka sa Stonegate City, kailangan mong humanap ng paraan para maibalik ang tunay na recipe para sa bone cleansing peel. Ang Sky Elixir Sect ang magiging backup mo, maaari mo itong pag-usapan sa lalaking Terence na iyon, at kung kailangan mo ng anuman, maaari mong tanungin ako ng direkta. Pero kailangan mong kumpletuhin ang gawaing ito, Patriarch seryoso. Oo, young Sect Master. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matapos ang misyon. Sabi ni Harry, tinatapik ang kanyang dibdib. Pwede ka nang umalis. Kumaway ng kanyang kamay ang makalangit na silkworm transformation. Young Sect Master, pagod ka na ba? Gusto mo magpamasahe ako? Noong nag-aaral ako ng alchemy, natuto ako ng massage technique mula kay Patriarch Albert. Young Sect Master, gusto mo bang subukan ito? Si Little Ming ba ang nasa serbisyo mo? Sabi ni Harry, sinusubukang makuha ang kanyang mabuting panig. Natuto nga siya ng massage technique, at iyon ang pinaplano niyang gawin noon gusto niyang gamitin ang makalangit na silkworm transformation. Isang masahe. Serbisyo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng makalangit na silkworm saint habang nakakunot ang noo niya at sinabing, "No need, I appreciate your kind intentions. Little Peach, tingnan mo ang aming bisita. Kuya Kang, sa ganitong paraan pakiusap." Sumenyas ang maliit na Peach na pumasok siya. Hindi pinanghinaan ng loob si Harry. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang pagkakataon na sumali sa makalangit na silkworm sect. Normal lang na hindi nila ito tanggapin. Naniniwala siya na sa kanyang pagsusumikap, magagawa niyang magustuhan siya ng makalangit na sekta ng uod. Kahit na hindi sila maging magkaibigan, maaari siyang maging aso nila. Little Peach, ano ang libangan ng Young Sect Master? Walang pakialam na tanong ni Harry habang papalabas ng bakuran. Anong ginagawa mo? Maingat na tiningnan ni Little Peach si Harry, huwag mong sabihin sa akin na may pinaplano ka sa Young Sect Master. Why would I? Kahit hindi ako kasing gwapo niya, hindi rin naman ako bakla. Sa puso ko, ikaw ang pinakamaganda, Little Sister Peach. Mabilis na nagpaliwanag si Harry. Ganun ba? Sumangayon si Little Peach sa sinabi ni Harry. Bukod dito, ang hubad na pag-amin ni Harry ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Little Peach, Elder. Elder Kang, paanong ang maliit na Peach ay kasing ganda ng batang Sect Master? Haha, hindi naman ganoon. Guwapo siya, at maganda kang babae. O tama, huwag mo na akong tawaging Kuya Kang. Napakalayo. Paano kung Harry ang tawag mo sa akin mula ngayon? Sabi ni Harry. Okay, Harry bro. Nahihiyang sabi ni Little Peach. Hindi nakakagulat na natukso ang maliit na Peach. Bukod sa makalangit na silkworm transformation, sinong gwapong lalaki ang nakipag-ugnayan sa kanya? Sa background ng makalangit na silkworm transformation, ang maliit na Peach ay sumuko sa ideya. Sa biglaang pagsulpot ni Harry, natural lang sa kanya ang ma-move. Hindi siya kagandahan, at alam na alam niya iyon. Bagamat hinala niya na nagsisinungaling si Harry sa kanya, natulala pa rin siya sa mga sweet nothings ni Harry. Hindi na siya bata pa, ngunit hindi pa niya nakikita ang buong mundo, kaya natural na suyuan siya ni Harry. Ang matatamis na salita ni Harry ay parang isang pumatay sa mga ignorante na babae. Hindi ba nahulog din si Jorelyn dito? Hoy Little Peach, hindi itatago sa'yo ni Kuya. Dahil gusto kang ituloy ni Kuya, magtatapat ako sa'yo. Napabuntong hininga si Harry na nagkukunwaring problemado. Bumilis ang tibok ng puso ni Little Peach nang marinig niya ang mga salita ni Polong, at medyo nawala siya saglit, gusto kitang ituloy. Harry bro. Little Peach, alam mo ba?
Ang dahilan kung bakit gusto kong malaman ang tungkol sa mga interes at libangan ng Young Sectmaster ay dahil gusto kong matugunan ang kanyang mga interes. Itinapon ni Harry ang dahilan na matagal na niyang pinaghandaan. 2,750. Isipin mo, lalaki ang Young Sectmaster, ano ang gagawin kung tukana laban sa kanya? Hindi ba niya gusto na pahalagahan siya nito para makagawa siya ng pangalan para sa sarili niya? Maaaring isa akong elder sa Sky Elixir Sect, ngunit isa pa rin ako sa pinakamababang ranggo na elder, at wala akong foundation. Mahihirapan akong makamit ang anumang bagay. Kaya nga sinusubukan mong mapalapit sa akin at pasayahin ako, di ba? Ang maliit na Peach ay hindi tanga. Matapos marinig ang mga salita ni Harry, maingat siyang nagtanong, hindi mo talaga ako gusto. Ginagawa mo ito dahil gusto mong makakuha ng impormasyon tungkol sa Young Sectmaster mula sa akin, tama ba? Little Peach, masyado kang nag-iisip ng mga bagay-bagay. Aaminin ko, nag-e-exaggerate ako nung sinabi kong maganda ka, pero ikaw yung tipong gusto ko. Higit sa lahat, bagay ka sa akin. Ikaw ang babaeng alipin ng Young Sectmaster, at ako ay isang elder. Sa Sky Elixir Sect, ikaw lang ang nasa edad na pwede kong maging asawa. Kahit na mas maganda ang mga aliping babae kaysa sa iyo, pwede ko ba silang pakasalan? Nakakahiya naman. Ako ay isang matanda. Masyado na akong maraming magagandang babae na nakita ko noong bata pa ako, kaya medyo napagod ako sa kanila. Gayunpaman, nang makita-kita, munting Peach, biglang lumiwanag ang aking mga mata na para bang ikaw ang aking tunay na mahal. Harry bro, nagsasabi ka ba ng totoo? Kumikislap ang mga mata ni Little Peach. Natural. Ang kasinungalingan ni Harry ay isang grupo ng kalokohan, ngunit matagumpay niyang nakuha ang maliit na Peach. Ang mga kalahating katotohanan ito ay ang pinaka-nakamamatay. Hindi siya natatakot na baka mag-overthink ang maliit na Peach kapag bumalik siya, dahil ipinagtapat na ni Harry ang kanyang tunay na intensyon. Harry bro, huwag kang mag-alala at ituloy mo ang iyong misyon. Maglalagay ako ng magandang salita para sa iyo sa Sky Elixir Sect. Tungkol naman sa mga libangan ng Young Sectmaster, sasabihin ko sa iyo pagbalik mo. Sabi ni Little Peach. Sige, Little Peach. Ang pagtulong sa kapatid mo ay tinutulungan mo rin ang sarili mo. Kung bumuti ang impresyon sa akin ng Young Sectmaster, makakapunta na ako at hilingin ang kamay mo sa kasal. Kung hindi, hindi ka ikakasal sa akin ng Young Sectmaster. Sabi ni Harry. Namula ang pisngi ni Little Peach. Phew! Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Harry habang pinapanood ang maliit na Peach na umalis. Puno ng excitement ang mga mata niya. Ginawa niya. Ang unang hakbang ay isang tagumpay. Ito ay masyadong makinis. Dalubhasa siya sa pag-pick up ng mga babae. Kinaumagahan, dinala ni Harry ang lahat ng mga halamang kailangan ni Polong sa lungsod ng Stonegate. Tuwang-tuwa si Polong nang marinig niyang aalis na si Harry. Gising si Melissa para sa tanghalian, at pumunta si Polong sa mesa ni Terence at Melissa. Melissa, huwag kang mag-alala, nakiusap na ako sa kapatid ko, ang ika-8 elder ng Sky Elixir Sect, na pumunta. Sigurado akong malulutas ang problema mo kapag narito na siya ay isang Sky Class Master, isang 3rd level refiner, na higit na mas mahusay kaysa sa ilang Earth Class na hindi pa nakakapag-refine. Sabi ni Polong habang nakatingin kay Terence ng mapanukso. Matagal na niya itong pinipigilan, at ngayon ay nagkaroon na rin siya ng pagkakataong magbulalas. Hindi nagkomento si Terence sa mga salita ni Polong, pag-uusapan natin ito kapag nalutas na ito. Hoy, huwag kang magsabi ng walang kwentang bagay kung hindi ka magaling sa gamot. Inilagay ni Polong ang lahat ng kanyang pag-asa kay Harry upang maging mas tumpak sa Sky Elixir Sect. Sa oras na iyon, gagamitin ni Harry ang kondisyon ni Melissa para makipagdeal sa Sky Elixir Sect kapalit ng recipe ni Terence. Sa suporta ng Sky Elixir Sect, dapat malutas ang kalagayan ni Melissa. Ito ang dahilan kung bakit naging tiwala si Polong. Kung hindi, si Harry ay maaaring isang Sky Class, Level 3 refiner, ngunit hindi siya isang medical master. Paano niya gagamutin si Melissa? Oh!
Hindi gustong makipagtalo ni Terence bago dumating si Harry. Para sa kapakanan ni Melissa, kaya niyang tiisin ito, ngunit kung hindi mapagaling ni Harry ang sakit ni Melissa, hindi na niya kailangang maging magalang. Nang makita ang walang emosyong mukha ni na Melissa at Terence, naramdaman ni Polong na parang naglalaro siya ng loot sa isang baka. Umalis siya sa frustration. Sa Stonegate City Industry University, Terence, Melissa, Polong, at Harry ay nasa opisina ni Ms. Bale. Hindi masyadong gusto ni Terence si Harry, ngunit kailangan niyang tiisin ito pansamantala dahil dinala ni Harry ang Melissa ng maraming mahahalagang halamang gamot. Sa katunayan, naisip ni Terence na makukuha niya ang mga sangkap na ito mula sa ama ni Melissa, si Ruben. Kung makakakuha siya ng high-end na damo tulad ng Tianyuan Barrier Breaking Fruit, hindi dapat maging problema ang mga sangkap ni Boss Bale. Ngunit ayaw sabihin ni Melissa sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang kalagayan sa kalusugan, at walang magawa si Terence tungkol dito. Maaari lamang siyang mangikil ng pera kay Polong. Sa kabutihang palad, hindi inisip ni Terence na may utang siya kay Harry. Sa katunayan, may utang si Harry sa kanya. Haha, hindi ba ito si Terence? Long time no see, I heard Earth class late face ka na. Not bad? Not bad, malapit mo na akong maabutin, sky class mid face lang ako. Natatawang sabi ni Harry. Oh, medyo mabilis kang nag-level up. Ilang chiamasing pills ang nainom mo? Tanong ni Terence. 3 lang. Medyo pinahahalagahan ako ng Sky Elixir Sect, mahinang sabi ni Harry. Nagtatrabaho ako ngayon para sa Heavenly Silkworm Transformation ng Young Sect Master, at masasabi mong ako ang direktang subordinate niya. Si Terence ay sumimangot, si Harry ay pinahahalagahan ng Young Master. Dahil lang ba sa marunong siyang magpino ng bone washing peel? Hindi dapat ganoon. Sa lohikal na pagsasalita, ang ganitong uri ng basura ay dapat itabi pagkatapos ma-recycle. Paano pa niya ito mabibigyang halaga? Cut the crap, kung ganyan kakagaling, tingnan mo ang kalagayan ni Melissa. Sabi ng kapatid mo mapapagaling mo siya para sigurado. Ayaw na ni Terence na mag-aksaya pa ng oras kay Harry. Maghintay. Ikinawi ni Harry ang kanyang kamay, hindi ako makakatawag ng bahay ng walang dahilan. May mga kondisyon. Anong kondisyon? Matiig ang tanong ni Terence. Simple lang, lalabas ako at gagamutin si Melissa, ngunit bilang kapalit, kailangan mong bigyan ako ng isang bagay. Lumingon si Harry kay Terence. Anong biro, si Melissa ang nobya ni Kang sa bahay mo, at humihingi ka sa akin ng mga kondisyon kapalit ng pagpapagamot niya. Wala ka namang sakit, di ba? Tumingin si Terence kay Harry na parang tulala, o sinasabi mo ba na nakapagdesisyon ka na, at wala nang kinalaman si Melissa sa bahay Kang? Well, biglang naalala ni Harry. Oo, malabo ang relasyon ni na Terence at Melissa, ngunit sa pagtatapos ng araw, si Melissa ang nobya ng kanyang kapatid. Hindi tama para sa kanya na humingi ng mga kondisyon kay Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.